Alam ba ninyo kung bakit laging nag-aaway ang aso at pusa? Malalaman natin sa kwentong Alamat ng Aso't Pusa. Noong araw ay mayroong magkapatid na ang pangalan ay Ador at Puring. Kahit saan ay palagi silang nag-aaway at nag-uunahan. Ayaw nilang magbigayan. Isang umaga, sabi ng nanay ni na Ador at Puring, "Kakain na!" Pag-upo nila sa mesa, ay pareho nilang gustong maunang magsali ng tubig sa baso. Ako ang mauna magsali ng tubig! Sigaw ni Ador. Hindi! Ako yata! Ang sagot naman ni Puring. Sabay agaw sa pitsil ng tubig. Dahil sa pag-aagawan nila, tumagilid at tumapo ng pitsil ng tubig. Ayan! Ito kasi! Sisi ni Ador kay Puring. Anak ako! Ito nga dyan eh! Itapon tuloy ang tubig! Bawi ni Puring. Malungkot na pinunasan ng nanay ni Ador ang natapong tubig. At ang sabi, "Lagi kayong nag-uunahan. Bakit hindi kayo magbigayan? Pwede namang isa-isa ninyong salinan ng tubig ang baso ninyo." At siya na mismo ang nagsali ng tubig sa baso ni na Ador at Puring. Tahimik lamang na nakinig si na Ador at Puring. Ngunit, pag wala na ang ina nila, ay patuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaway. Katulad ng minsang naglalaro sila sa duyan. Ako muna maglalaro sa tuyang to! Ang sabi ni Ador. Hindi pwede! Sagot naman ni Puring. Ako ang nauna dito! Nag-agawan sila sa duyan. At dahil sa pag-uunahan nilang makaupo sa duyan, ay pareho silang nahulog at nasaktan. Aray ko! Aray ko! Sigaw ni Ador. Ikaw kasi! Naku! Ikaw nga yan eh! Sabi ni Puring na hawak-hawak ang nasaktang balakang. Nagmadaling pumunta ang nanay nilang nag-aalala. "Nasaktan ba kayo?" Tanong ng nanay. "O ayan, di ba mas mabuti kung magbibigayan kayo? Sabi ng ina. Pwede namang yung isa munang sumakay sa duyan at pagkatapos yung isa naman." Nagbigayan nga sina Ador at Puring. Si Puring muna ang sumakay sa duyan. Tapos, si Ador naman. Hanggang isang araw, may nakita silang isang pagkaganda-gandang kabayo na may puting pakpak. Oh! Ang gandang kabayo! Sabi ni Ador at Puring. Naku! Sasakyan ko siya! Ako muna sasakay! Ako muna! Ang sigaw ni Ador. Naku! Hindi! Ako muna! Tutol naman ni Puring. Dahil sa pag-uunahan nilang makasakay sa kabayo, natumba ang kabayo at napilay ang paa. Nagulat sina Ador at Puring nang biglang nagbago ang anyo ng kabayo. Naging engkantada ito.
engkantada ito. Sabi ng engkantada, dahil sa hindi kayo marunong magbigayan, ang dapat sa inyo ay maghiwalay. Sabi ng engkantada, si Ador ay ginawang aso. Si Puring ay ginawa niyang pusa. Nagsisisi sina Ador at Puring. Ngunit wala silang magawa. Gustong humingi ng paumanhin ni Ador. Ngunit nang magsalita siya, ang lumabas sa bibig niya at nang magsalita naman si Puring, ang nasabi na lang niya ay, "Meow! Meow!" At diyan nagtatapos ang kwento natin tungkol sa kung bakit laging nag-aaway ang aso at pusa. Kaya tandaan, hindi mabuti ang palaging nag-uunahan at nag-aaway. Matuto tayong magbigayan.